Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1130-36. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang gintong mata ng langit ang lumitaw sa kalangitan. Tila ito ay nakatanim sa langit at lupa, at ito ay kumikislap ng malalim na gininto ang liwanag habang ito ay malamig na nakatingin sa ibaba. Maging ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay bahagyang nanginginig, at nakaramdam ito ng matinding pressure nang tumingin ito sa Eye of Heaven na ito. Oh my God! Yan! Ang lahat ng mga eksperto sa Sky Chin Sacred Palace ay tila natakot, at ang kanilang mga boses ay nagsimulang manginig. Parami ng parami ang mga eksperto sa Sky Chin Zone ang nakakita sa gintong Eye of Heaven, at lubos silang nabigla at nataranta. Anong uri ng pag-iral ang mata na iyon? Ang Sky Chin Palace Master at si Lacey ay nanginginig. Bukod sa Black Destruction Serpent Dragon, lahat ng nakakita sa Eye of Heaven na ito ay pakiramdam na hindi makahinga, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagsimulang manginig. Guru, ang hindi taong ekspertong iyon ay nagsabi kay Francis ngayon lang. Gumagalaw ang puso ni Lacey. Noong dumating si Francis sa Sky Chin Zone, pinigilan niya ang lahat ng henyo ng Sky Chin Province sa pagtitipon at pilit siyang inalis. Sariwa pa rin sa isipan ni Lacey ang mga alaala. Imposible. Ang taong iyon ay isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Paano magiging amo niya si Francis? Agad na sinabi ng Sky Chin Sacred Palace Master. Bagamat pinag-isipang mabuti ng Sky Chin Sacred Palace Master ang lakas at potensyal ni Francis, wala pang 100 taon mula nang umalis si Francis sa Sky Chin Sacred Palace. Paano naging Sacred Lord si Francis nang napakabilis, lalo pa ang isang napakalakas na nagkaroon siya ng isa pang Sacred Lord bilang isang lingkod? Naging malungkot ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon, at nagsimula itong mag-message kay Betty. Bakit hindi mo sinabi sa akin na dumating si Francis? Tanong ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang alamat ni Francis sa Great Gunlord Dynasty kamakailan ay masyadong nakakatakot. Kakabawi lang ng Black Destruction Serpent Dragon sa cultivation nito bilang demigod at wala ng pag-asa na direktang patayin si Francis. Sinabi ko sa iyo na hindi ko direktang ma-detect si Francis. Gayunpaman, wala akong naramdamang anumang senyales ng panganib, ibig sabihin, matagumpay mong mapapatay si Francis. Sabi ni Betty matapos mag-isip sandali. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, kung may paparating na panganib, mararamdaman ito ng kanyang Eye of Destiny, ngunit walang ganoong pakiramdam sa pagkakataong ito. Weng! Gayunpaman, hindi naramdaman ni Betty na ang Fanlun Ancient Sound Palace ay naglabas ng mystic power na dumaan sa lahat ng bagay at nagsanib sa langit at lupa. Sigurado ka bang ganyan yan? Huminto ang Black Destruction Serpent Dragon. Ito ay nasa kalahating pagdududa at kalahating paniniwala. Kung totoo ang sinabi ni Betty, maaaring mapatay ng Black Destruction Serpent Dragon si Francis sa pagkakataong ito. Francis, sa wakas ay umalis ka na sa Hall of Gods, kaya mamamatay ka. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal habang nakatingin ito sa Eye of Heaven sa kalangitan na may malamig na ekspresyon. Ito ay orihinal na nagpaplano na alisin si Francis pagkatapos ng labanan ng bangkay ng Diyos, ngunit si Francis ay nanatili lamang sa Hall of Gods kasama sina Cain, Godfrey, at Angelica, kaya walang magagawa ang Black Destruction Serpent Dragon. Black Destruction Serpent Dragon, nililigawan mo si kamatayan. Ang gininto ang Eye of Heaven sa kalangitan ay naglabas ng isang tipak ng mental na enerhiya at isang malamig na layunin ng pagpatay. Nakakatawa. Noon, kahit si Seiya ay hindi ako kayang patayin. Maraming tao mula sa parehong Lord Dynasties ang gustong pumatay sa akin, pero buhay pa ako. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi maiwasang mapangiti. Kahit na hindi ito katugma para kay Francis, makakatakas man lang ito. Papatayin ko muna ang iyong lingkod. Nakatuon ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon at seryosong tumingin kay Old Monster Shoe. Maaaring sabihin nito na may ilang oras pa bago dumating si Francis. Gumagamit lang siya ng eye bloodline technique para lumitaw dito sa tulong ng ilang uri ng markang naiwan sa Old Monster Shoe. Weng Hu.
Nayanig ang langit at lupa habang ang mapanirang itim na apoy ay umaalingaw-ngaw mula sa mga kamay ng Black Destruction Serpent Dragon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Eye Intent ay lumundag mula sa Eye of Heaven sa kalangitan at kumislap ng kulay lila at gintong apoy. Nakalimutan ko na ang mata na ito ay maaari ding umatake. Malungkot ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon habang ipinapaikot niya ang kanyang Soul Intent at Divine Power upang ipagtanggol. Sa susunod na sandali, isang higanteng bola ng purple and gold lightning fire ang dumapo sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Boom! Pang! Isang nakakatakot na kapangyarihan ng kaluluwa ang sumabog sa mga kaluluwa ng lahat ng mga eksperto sa loob ng 10,000 milya at naging sanhi ng panginginig ng kanilang mga puso. Whoosh! Ang matandang halimaw na si Shu ay nakatakas sa kontrol ng Black Destruction Serpent Dragon at tumakbo sa ibang direksyon. Fuck this eye. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may nakamamatay na ekspresyon habang mabilis nitong pinapatay ang apoy ng kidlat sa kanyang katawan at kaluluwa. Gayunpaman, ang ilan sa mga pinsalang dulot ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay hindi ganap na mapagaling. Whoosh! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging isang pagsabog ng madilim na itim na apoy at tumalsik sa hangin pagkatapos ng Old Monster Shoe. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na pag-agos ng wind lightning ang lumitaw sa di kalayuan, at naging sanhi ito ng pagdilim ng kalangitan sa malapit habang winasak nito ang mga bundok at ilog. Boom! Bam! Malakas na nagsagupaan ang dalawang figure bago sila parehong tumalon pabalik. Bahagyang nakayuko ang kaliwang balikat ng Black Destruction Serpent Dragon, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi ito sa orihinal nitong hugis sa loob lamang ng ilang sandali. Sa kabilang panig, inalis din ni Francis ang itim na apoy ng pagkasira sa kanyang katawan. Pagkatapos ng isang taon ng pag-iisa, ang Sacred Lightning Body ni Francis ay lalong bumuti. Matagumpay niyang nilinang ang isang Immortal Sacred Lightning Body. Hanggat ang mga pinsala ay hindi umabot sa kanyang pundasyon, mabilis siyang makaka-recover dahil sa walang kamatayang katangian ng kanyang Immortal Sacred Lightning Body, katulad ng Black Destruction Serpent Dragon's Destruction Dragon Body. Katawan niya. Nagulat ang Black Destruction Serpent Dragon. Sa sagupaan ngayon lang, masasabi ng Black Destruction Serpent Dragon na kakaiba ang katawan ni Francis sa depensa, paglaban, at bilis ng pagbawi nito. Ang lahat ng tatlong aspeto ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Ibigay ang Fanlun Ancient Sound Palace. Sabi ni Francis na may malamig na ekspresyon. Naunawaan niya ang nangyari sa pamamagitan ng Old Monster Shoe. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay mayroong Fanlun Ancient Sound Palace, at kailangan itong alisin ni Francis o kung hindi ay mahuhuli ng Black Destruction Serpent Dragon si Queenie. Nagbibiro ka ba? Tumawa ang Black Destruction Serpent Dragon. Noong una ay gusto nitong hulihin ang isang tao na magagamit nito sa pagbabante kay Francis, ngunit nagtago sila sa natatanging palasyong ito. Gayunpaman, ang partikular na ikinagulat ng Black Destruction Serpent Dragon ay kahit na ito, isang demigod, ay hindi kayang sirain ang palasyong ito. Nangangahulugan ito na ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi nagawang kaladkarin palabas ang tao sa loob ng palasyo para pagbantaan si Francis. Gayunpaman, kahit na iyon ang kaso, hindi ibibigay ng Black Destruction Serpent Dragon ang palasyo kay Francis. Boom! Ang iskarlote itim na apoy ay umalangaw-ngaw mula sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon habang nagpakawala ito ng maitim at malamig na hininga ng dragon ng pagkasira. Naramdaman ni Francis na bahagyang nanginginig ang kanyang bloodline habang pinipigilan ito. Pagkatapos ng lahat, ang Black Destruction Serpent Dragon ay may kaunting bloodline ng Destruction Dragon Race. Who? Ang itim na kaliskis na hindi tao ay nagwagayway ng kanyang mga kuko, at ang isang bola ng itim na apoy ay naging isang itim na dragon na tumalon patungo kay Francis. Boom! Ang mga iskarlote na apoy ng wind lightning ay lumundag mula sa katawan ni Francis. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Pinagsama ni Francis ang kanyang pisikal na puwersa at sacred power sa isang palm technique at pinakawalan ang kapangyarihan nito. Boom! Pang! Ang dalawang mapanirang kapangyarihan ng apoy ay sumabog sa langit at lupa. Ang puso ng lahat ng eksperto sa Sky Chin Zone ay nanginginig nang makaramdam sila ng mga pagsabog na nagdulot ng panginginig sa langit at lupa.
Kung ang labanan sa pagitan ng dalawang ito ay medyo malapit lang sa Sky Chin Zone, malamang na masisira nito ang buong isla. Anong uri ng mga eksperto sila? Marahil ay maaari nilang sirain ang buong Sky Chin Zone sa isang pitik ng kanilang mga daliri. Ang ilan sa mga matataas na emperor sa Sky Chin Zone ay hindi nang ahas na lumapit at nakakakita lamang ng ilang malabong larawan. Sky Penetrating Finger. Ang kanang hintuturo ni Francis ay naglabas ng isang sinaunang bloodline na aura. Kasabay nito, pinagsama niya ang kanyang sacred power of wind lightning dito. Whoosh! Isang sinag ng eskarlate gintong liwanag ang bumaril pasulong kasama ang nakakatakot na kapangyarihan ng wind lightning. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi nakaiwas sa ganoong kalapit, at isang butas ang lumitaw sa dibdib nito. Itong bloodline aura. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Tinambangan na nito si Francis sa bangkay ng Diyos noon, at ginamit ni Francis itong nakakatakot na bloodline na divine power para itulak ito pabalik. Gayunpaman, tila pinagsanib na ngayon ni Francis ang kapangyarihang ito sa kanyang katawan at magagamit niya ito ng mas mahusay. Maging ang Destruction Dragon Body nito ay nangangailangan ng oras para makabawi mula sa pinsalang dulot ng kapangyarihang ito. Betty, niloko mo ako. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may pangit na ekspresyon habang nagpapadala ito ng mensahe sa galit. Ang lakas na kasalukuyang ipinapakita ni Francis ay ganap na maihahambing sa isang demigod, at siya ay may bloodline na kahit ang Black Destruction Serpent Dragon ay kinatatakutan. Kahit na maganda ang sitwasyon, makakalaban lang ng Black Destruction Serpent Dragon si Francis sa isang draw. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari. Ang My Eye of Destiny ay hindi pa rin nakakaramdam ng anumang panganib. Hindi rin talaga maintindihan ni Betty kung ano ang nangyayari. Boom! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may nakakatakot na ekspresyon habang ang eskarlate itim na apoy sa paligid nito ay tumaas sa ibang antas. Dragon Breath of Destruction. Nagsimulang lumabas ang isang ipinagbabawal na destructive aura sa loob ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Hindi mabuti. Ang mga batas ng pagkasira. Ang ekspresyon ni Francis ay naging gulat. Ang mga batas ng pagkasira ay ang kaaway ng lahat ng immortal at walang kamatayang katawan. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay naglalaman din ng mga batas ng pagkasira, ngunit hindi ito ang mga purong batas ng pagkasira. Kahit na sa bagong ayos na katawan ni Francis, malubha siyang masasaktan kung gagawin niya ang pag-ataking ito ng direkta. Dahil nasa Nanlinsi ako ngayon, hindi ko na kailangang itago ito. Nagbago ang ekspresyon ni Francis nang lumitaw ang isang triangular na piraso ng metal sa kanyang kamay. Kasabay nito, hindi mabilang na puting kidlat ang kumikislap sa kaliwang mata ni Francis habang nagsimulang lumitaw ang isang destructive intent. Boom! Boom! Isang bola ng nasusunog na God Tribulation Lightning symbols ang humampa sa kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon. Gayunpaman, sa parehong oras, ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagluwa din ng bola ng ipinagbabawal na eskarlate itim na banal na apoy. Weng boom! Isang higanting eskarlate itim na ball ang apoy ang lumitaw sa langit at lupa tulad ng isang eskarlate itim na araw. Nagpakita ito ng ipinagbabawal na aura na maaaring sirain ang lahat sa mundo. Arg! Nagsimulang sumigaw ang Black Destruction Serpent Dragon matapos salakayin ni Francis. Matapos mawala ang sakit, ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpakita ng isang ngiti ng panunuya. Hihihi, retard ang brat na ito. Hindi man lang umiiwas. Kahit na kumuha ito ng Destructive Eye Bloodline technique mula kay Francis, ang kanyang Dragon Breath of Destruction ay naglalaman ng higit pang mga batas ng pagkasira. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang figure ang tumalon mula sa eskarlate itim na ball ang apoy. Whoosh! Agad na nilapitan ni Francis ang Black Destruction Serpent Dragon. Sky Penetrating Finger. Itinuro ni Francis ang ulo ng Black Destruction Serpent Dragon. Shoo-whoosh! Isang eskarlate gintong liwanag na naglalabas ng sinaunang bloodline na divine power na bumaril sa ulo ng Black Destruction Serpent Dragon kasabay ng nakakatakot na kapangyarihan ng wind lightning. Arg! Paano ito posible?
Ang Black Destruction Serpent Dragon ay sumisigaw sa sakit habang nakatingin ito sa hindi nasaktan na si Francis. Napaglabanan ni Francis ang isang pag-atake na naglalaman ng Origin Power of Destruction. Imposible ito. Maaaring sirain ng mga batas ng pagkasira ang lahat. Iyon ay isang banal na sandata. Sa susunod na sandali, ang mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon ay nakalok sa itim na kalasag na natatakpan ng berdeng mga linya sa kamay ni Francis. 11:31. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay dapat na magkaroon ng kalamangan kung pareho silang humarap sa atake ng kalaban. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto ng Black Destruction Serpent Dragon na gumamit si Francis ng isang uri ng depensang banal na sandata upang ganap na harangan ang Dragon Breath of Destruction nito. Nangangahulugan ito na kinuha ng Black Destruction Serpent Dragon ang Tribulation Lightning Eye Flame ni Francis nang walang bayad. Higit pa rito, pagkatapos maningil ng hindi nasaktan, ginamit ni Francis ang kanyang sky-penetrating finger ng napakabilis ng kidlat at lalo itong nasugatan. Si Francis ay may defensive na banal na sandata. Hindi ko siya kayang saktan gamit ang kasalukuyang kapangyarihan ko. Naisip ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang defensive divine weapon ni Francis ay hindi natakot sa Black Destruction Serpent Dragon. Sa halip, mas lumakas lang ang hangarin nitong pagpatay. Sa kaalaman ng Black Destruction Serpent Dragon, masasabi nitong ang defensive divine weapon na nasa kamay ni Francis ay hindi isang normal na divine weapon. Kailangan ng divine weapons ang divine power para ma-activate. Tingnan ko lang kung gaano kalaki ang divine power mo. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal sa galit. Boom! Ang mga itim na apoy ay bumangon mula sa Black Destruction Serpent Dragon habang ang figure ng isang itim na dragon na may ilang daang yarda ang haba ay lumitaw sa langit at lupa. Ang isang mapaminsalang aura na maaaring sirain ang langit at lupa ay kumalat mula sa Black Destruction Serpent Dragon at tinakpan ang lahat sa loob ng ilang dosenang libong milya. Ang lahat ng mga eksperto ng Sky Chin Zone ay bahagyang nakakita ng isang malaking itim na Serpent Dragon. Oh my God! Ano yun? Nakakatakot na halimaw. Ang mga eksperto na malayo sa Black Destruction Serpent Dragon ay lubos na nabigla. Hindi pa sila nakakita ng ganitong nakakatakot na halimaw sa kanilang buhay. Francis. Nag-aalala si Lacey para sa taong nakikipaglaban sa itim na Serpent Dragon. Ang babaeng nakaputi na dumating kalahating taon na ang nakalipas ay lubos na katulad ng babaeng nakaputi na pumasok sa ika-49 na palapag noon, kaya nahulaan ni Lacey na ang Francis na binanggit ng hindi tao na eksperto ay ang Francis na kilala niya. Wu Dagendong. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal patungo sa langit at sumugod kay Francis. Pagkatapos bumalik sa orihinal nitong anyo, ang mga diskarte sa eye bloodline ni Francis at sky penetrating finger technique ay nagdulot ng mas kaunting pinsala dito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpaplano na gamitin ang Destruction Dragon body nito upang makipag-away kay Francis ng direkta at pilitin siyang gamitin ang lahat ng kanyang divine power. Shoo! Pinalibutan ng mga eskarlate itim na apoy ang mga kuko ng Black Destruction Serpent Dragon habang umaakyat ito kay Francis. Nang makitang ang Black Destruction Serpent Dragon ay bumalik sa orihinal nitong anyo at sinisingil siya, agad na alam ni Francis kung ano ang iniisip ng Black Destruction Serpent Dragon. Dahil sa malaking katawan ng Black Destruction Serpent Dragon, maaaring baliwalain ang pinsalang dulot ng sky-penetrating finger ni Francis. Gayunpaman, hindi parang si Francis ay walang anumang malawak na diskarte. Isang nakakatakot na sinaunang bloodline na divine power ang kumalat mula sa hintuturo ni Francis. Kasabay nito, pinagsama ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang Lethal World of Wind Lightning at ang kanyang Physical Force Lightning Domain sa paglipat na ito. Driri na sumisira sa lupa. Ang daliri ni Francis ay naglabas ng isang malakas na pag-agos ng wind lightning pati na rin ang isang malakas na layunin. Boom! Isang napakalaking sinag ng liwanag sa tabi ng isang eskarlata na bagyo ng kidlat ang bumalot sa kuko ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang bahagi ng pag-atake ay dumapo din sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Kasabay nito, ang pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon ay durog patungo kay Francis na parang isang itim na bundok. Ding! Bam!
Itinaas ni Francis ang kalasag at hinarang ang pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon. Napakalaki ng saklaw, ngunit naglalaman pa rin ito ng ganoong kalaking kapangyarihan. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumingin kay Francis na may bakas ng takot. Gayunpaman, upang magamit ang lahat ng banal na kapangyarihan ni Francis, ang Black Destruction Serpent Dragon ay kailangang makipagsagupaan ng direkta laban kay Francis. Ang mga sirang kuko ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagsimulang dahan-daang gumaling. Mapanirang Dragon Blast. Ang Escarlate itim na dragon na apoy ng destruction ay umalangaw-ngaw mula sa mga kuko ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang dalawang surge ng Destruction Dragon Flames ay umikot at naging dalawang Escarlate itim na apoy na dragon na umaakyat patungo kay Francis mula sa dalawang gilid. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang ganito. Kailangan kong tapusin ang Black Destruction Serpent Dragon sa lalong madaling panahon. Naging malungkot ang mga mata ni Francis. Ang kapangyarihan ng kanyang Soul Eye Bloodline Techniques ay lubhang nabawasan laban sa Black Destruction Serpent Dragon sa kasalukuyang estado nito, at kung susubukan niyang gamitin ang Eye of Heaven para palakasin ang kanyang Eye Bloodline Techniques, ang katawan ni Francis ay maaaring unang sirain ng Black Destruction Serpent Dragon. Ikinaway ni Francis ang kanyang kanang kamay, at lumitaw si Wilfred sa tabi niya. Ganap na domain ng Earth. Nakatuon ang mga mata ni Wilfred, at ang kalikasan ay naging elemento ng Earth nang sumugod ito patungo kay Francis at bumuo ng mga hadlang ng madilim na dilaw na bato sa paligid niya. Gayunpaman, mahirap para kay Wilfred na harangan ang mga pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon sa kanyang kasalukuyang cultivation. Boom! Weng! Lumitaw ang Earth of Wind Lightning Sacred Power sa paligid ni Francis at agad na kinokontrol ang mga bato sa malapit. Earth Lightning Sacred Armor. Inilipat ni Francis ang kanyang diskarte sa pakikipaglaban, at ang hindi mabilang na mga bato sa malapit ay naging isang higanteng defensive armor. Boom! Pang! Pang! Ang pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon ay dumaong sa pinagsamang depensa ni Francis at Wilfred at tuluyang na-block. Ang mga mata ng napakaraming anyo. Nagulat ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang Eyes of Myriad Forms ay may ganap na opensa at depensa sa pisikal na dimensyon. Maaari pa itong suportahan ang iba. Bakit hindi ginagamit ng brat na ito ang kanyang banal na sandata para ipagtanggol? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi maiwasang magmura. Gusto ng Black Destruction Serpent Dragon na gamitin ni Francis ang kanyang banal na sandata at gamitin ang lahat ng kanyang divine power. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging ganap na nataranta. Matapos mawala ang layer ng lupa sa paligid ni Francis, nagsimulang magbago ang hugis ng itim na kalasag sa kamay ni Francis. Ding! Ding! Isang itim na metal na fan ang lumitaw sa kamay ni Francis. Ang mga berdeng linya dito ay kumikislap na parang painting ng mga bundok at tubig. Sa isang pag-iisip lang, nalaman kaagad ni Wilfred kung ano ang gustong gawin ni Francis. Maraming anyo ng wind lightning. Itinuon ni Wilfred ang kanyang mga mata, at ang kalikasan ng langit at lupa sa malapit ay nagsimulang magbago muli. Nagbago ang langit at lupa. Umihip ang hangin at kumikidlat. Pinagsama ni Francis ang isang tipak ng divine power sa black metallic fan para i-activate ito. Sa sandaling ito, ang lahat ng wind lightning ay sinipsip sa banal na sandata. Ang banal na sandata na iyon. Ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon ay naging gulat. Agad nitong napagtanto na ang banal na sandata ni Francis ay may maraming gamit at maaaring magbago ng anyo anumang oras. Kagalitin ng wind lightning. Agad na iwinagayway ni Francis ang banal na sandata sa kanyang kamay. Boom! Isang higanteng fan na ginawa mula sa mga batas ng wind lightning ang lumitaw sa heaven and earth at durog patungo sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang kapangyarihan ng wind lightning sa heaven and earth ay parang tsunami habang umuungal ito at nagpapalabas ng banal na kapangyarihan na naghahari. Isang offense type na banal na sandata na maaaring magpakawalan ng napakalawak na pag-atake. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay agad na napatulala matapos makita ang mga batas ng wind lightning na pumuno sa kalangitan.
Kung kailangan nitong harapin ang pag-ataking ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay tiyak na masusugatan kahit nasa Destruction Dragon body nito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay kailangang bumalik sa anyo ng tao. Whoosh! Shoo! Isang maliit na bahagi lamang ng pag-atake na pumuno sa kalangitan ang damapo sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon matapos itong bumalik sa anyo ng tao. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging isang itim na guhit ng liwanag at agad na nawala. Habulin mo siya. Binuhat ni Francis si Wilfred at agad na sumunod. Lightning Wing Spatial Flash. Ang mga pakpak sa likod ni Francis ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag, at siya ay naging isang kidlat ng Escarlate gintong kidlat na nawala sa kalangitan. Patuloy na binago ni Wilfred ang kapaligiran habang lumilipad sila upang payagan si Francis na lumipad sa pinakamabilis na posibleng bilis. Ang lahat ng mga eksperto sa Skychin Zone ay nagpakawala ng hininga pagkatapos na umalis si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon. Sa wakas nakaalis na sila. Kung ang dalawang iyon ay patuloy na maglalaban dito, ang mga labi lamang ng labanang iyon ang makakasira sa buong Skychin Zone. Sino ang ibang tao? Talagang nagawa nilang talunin ang nakakatakot na Serpent Dragon na halimaw na iyon. Nagulat ang mga upper echelon na miyembro ng iba't ibang puwersa sa Skychin Zone. Nagpakawala ng hininga si Lacey. Naniniwala siya na si Francis ang lumalaban sa Black Destruction Serpent Dragon at tila siya ang nanalo. Sa sandaling ito, kumalma siya matapos makitang hinahabol ni Francis ang Black Destruction Serpent Dragon. Isang madilim na guhit ng liwanag ang sumilay sa walang limitasyong karagatan. Betty, kung mamamatay ako, hindi ka rin mabubuhay. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay sumumpa. Nagsimula itong mapagtanto na ang Eye of Destiny ay walang silbi sa isang laban. Ang ekspresyon ni Betty ay sobrang pangit sa loob ng Black Destruction Serpent Dragon's origin dimension. Kahit ngayon, ang kanyang Eyes of Destiny ay hindi nakakaramdam ng anumang senyales ng panganib. Nawalan kaya ng kakayahan ang kanyang Eyes of Destiny na mahulaan ang panganib. Itong palasyo. Nakatuon ang mga mata ni Betty sa Fanlun Ancient Sound Palace, at nalaman niyang ang kanyang Eyes of Destiny ay hindi nakakaalam ng anumang sikreto mula rito. Para silang nasa ibang antas. Mula nang kunin ng Black Destruction Serpent Dragon ang palasyong ito, ang aking Eyes of Destiny ay tumigil sa paggana. Sa pag-iisip hanggang dito, naramdaman ni Betty na mas nakakatakot ang palasyong ito. Black Destruction Serpent Dragon, bakit hindi na lang ibigay ang palasyong ito kay Francis? Makakahanap tayo ng iba pang pagkakataon. Iminungkahi ni Betty. Kahit ako ay hindi kayang sirain ang palasyong ito. Kung tama ang aking mga hula, ito ay isang banal na sandata. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malamig na sumimangot at tinanggihan ang mungkahi ni Betty. Kung nagawa nitong kaladkarin palabas ang tao sa loob ng palasyong ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi lang makaka-blackmail kay Francis, makakakuha rin ito ng divine weapon. Whoosh! Isang Escarlate gintong palaso ang biglang tumusok sa dibdib ng Black Destruction Serpent Dragon. Damat, ang brat na ito ay may eyes of myriad forms na tumutulong sa kanya. Mas doble ang bilis niya kaysa dati. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi maiwasang magmura na may gusot na ekspresyon. Whoosh! Whoosh! Isa pang dalawang Escarlate gintong palaso ang bumaril sa hangin at tumago sa katawan nito. Betty, isa kang basura. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nadama na mas mali ang iniisip nito. Ang tanging dahilan kung bakit ito nagpunta dito ay dahil sinabi ni Betty na mayroong isang tao na magagamit nito upang banta si Francis, ngunit hindi nito nakuha ang taong iyon dahil nasa loob sila ng Fanlun Ancient Sound Palace. Pagkatapos, ang Eyes of Destiny ni Betty ay naging ganap na walang silbi, at ni hindi niya naramdaman ang anumang panganib bago dumating si Francis. Kung hindi dahil sa katotohanang tinulungan ito ni Betty na makakuha ng napakaraming mapagkukunan sa bangkay ng Diyos, iisipin ng Black Destruction Serpent Dragon na sinusubukan itong linlangan ni Betty. Isang golden white arrow na may aura ng divine power ang biglang bumaba. Hindi maganda.
Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Whoosh! Shua! Ang gininto ang puting araw ng liwanag na ito ay tumago sa dibdib nito at napunit ang isang napakalaking butas. Whoosh! Boom! Hinabol ni Francis at Wilfred ang Black Destruction Serpent Dragon mula sa likuran. Hinawakan ni Francis ang isang mahabang itim na busog, ngunit hindi nagtagal ay bumalik ito sa isang tatsulok na piraso ng metal. Francis! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpakita ng matalim na ekspresyon. Imposibleng gugulin ni Francis ang lahat ng kanyang divine power dahil ang banal na sandata ni Francis ay maaaring gamitin para sa parehong opensa at depensa, kaya ang planong ito ay gagana lamang kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay makakatanggap ng mga pag-atake mula sa banal na sandata ni Francis. Higit pa rito, si Francis ay mayroong Eyes of Myriad Forms na sumusuporta sa kanya, kaya ang Black Destruction Serpent Dragon ay tiyak na hindi makakatakas. Ang ilan sa kanyang pagtakas na mga lihim na diskarte ay ganap ding napigilan ng eye bloodline ni Francis. Francis, handa akong ibigay ang palasyong ito, ngunit kailangan mo akong palayain. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay walang magawa at maaari lamang tanggapin ang mungkahi ni Betty. Hindi na kailangan, ako na mismo ang kukuha. Malamig ang ekspresyon ni Francis habang naglalabas siya ng layuning pumatay. Kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaaring talagang banta kay Queenie, hindi sana ito mapupunta sa ganoong estado. Sa makatuwid, makukuha pa rin ni Francis ang Fanlun Ancient Sound Palace hanggat napatay niya ang Black Destruction Serpent Dragon. Hayaan ang Black Destruction Serpent Dragon. Paano niya magagawa iyon? Si Betty, na nasa loob ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon, ay kailangan ding tapusin. 11:32. Hindi na kailangan, ako na mismo ang kukuha. Malamig ang ekspresyon ni Francis habang naglalabas siya ng layuning pumatay. Ito ay isang mahusay na sayaw upang patayin ang Black Destruction Serpent Dragon at Betty, kaya tiyak na hindi sila pababayaan ni Francis ng ganoon. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Hindi mabilang na puting kidlat ang kumikinang mula sa kaliwang mata ni Francis habang ang isang malakas na pag-agos ng destructive soul power ay lumitaw din. Boom! Isang bola ng nagliliyab na simbolo ng God Tribulation Lightning ang sumabog sa mukha ng Black Destruction Serpent Dragon. Arg! Francis, huwag mo akong pilitin. Ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon ay lubhang nasugatan, ngunit ang kaluluwa nito ay napakalakas. Kung ito ay isang normal na demigod sa halip, ang kanilang kaluluwa ay malamang na naging napakahina mula sa patuloy na soul eye bloodline techniques ni Francis. Alab ng Wind Lightning Eye. Gumamit si Francis ng isa pang nakakasakit na eye bloodline technique pagkatapos ng Tribulation Lightning Eye Flame. Pakiramdam niya ay napakahirap na patayin ang Black Destruction Serpent Dragon. Sa antas ng kaluluwa ni Francis, ang kanyang God Spiritual Eye, at ang God Tribulation Lightning, nagawa pa rin niyang masaktan ng husto ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon sa halip na sirain ito ng direkta. Wala na ring maraming simbolo ng God Tribulation Lightning sa Lightning Soul Body ni Francis. Kailangang mag-ingat si Francis sa bawat sandali laban sa isang kaaway na kasing takot ng Black Destruction Serpent Dragon, kaya hindi siya maglakas loob na gamitin ang lahat ng kanyang simbolo ng God Tribulation Lightning ng madali. Swords of Piercing Metal. Blades of Utmost Speed. Sa gilid, inikot ni Wilfred ang Eyes of Myriad Forms at nagpatuloy sa paggamit ng malalakas na pag-atake na nagpapahina sa Destruction Dragon Body ng Black Destruction Serpent Dragon. Arg! Francis, pinilit mo akong gawin ito. Ang pagkabaliw ay sumilay sa mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon habang ang isang magulong itim na apoy ay umusbong mula sa itim na kaliskis nito. Weng! Ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay biglang naglabas ng isang sinaunang kapangyarihan ng pagkasira habang ang hindi mabilang na mga banal na itim na apoy ay tumalsik. Ang hangin mismo ay nagsimulang umikot at pumutok. Origin Power of Destruction. Naningkit ang mga mata ni Francis habang nakatutok. Sa wakas ay ibibigay na ng Black Destruction Serpent Dragon ang lahat. Ginamit nito ang Origin Power of Destruction, tumataas ang lakas nito, ngunit ito ay pansamantala lamang.
Ang origin power of destruction ay ang pundasyon ng Black Destruction Serpent Dragon, kaya permanenteng mababawasan ang kapangyarihan nito depende sa dami ng ginamit nito. Sa normal na mga pangyayari, dapat iwasan ni Francis ang Black Destruction Serpent Dragon at maghintay hanggang matapos nitong gamitin ang lahat ng origin power of destruction nito. Gayunpaman, si Francis ay lubos na nakatitiyak na, kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay makakatakas sa pagkakataong ito ay muling magkakaroon ng problema kay Francis sa hinaharap, at ito ay magiging mas malakas. Francis, maaari kang mamatay ng payapa pagkatapos pilitin akong gamitin ang origin power of destruction ko. Ang mukha ng Black Destruction Serpent Dragon ay nabaluktot sa sakit, siklab ng galit, at deadline. Ang mga banal na itim na apoy ay sumunog sa buong katawan nito, at isang momentum na maaaring sirain ang langit at lupa ay nakaapekto sa lahat sa loob ng 10,000 milya. Ang itim na apoy na ito ay maaaring mag-apoy pa sa hangin, na patuloy na nagninangas na para bang sisirain nito ang lahat. Matapos gamitin ang origin power of destruction nito, umabot sa ibang level ang mga pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon. Kasabay nito, ang Destruction Dragon body nito ay naging mas malakas din. Nangangahulugan ito na kailangang gamitin ni Francis ang banal na sandata upang harapin ang mga pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa kasalukuyang estado nito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay medyo nababanat pa sa banal na sandata. Sure! Si Wilfred ay umatras ng 10,000 milya sa ilalim ng utos ni Francis at ginamit lang ang Eyes of Myriad Forms upang suportahan si Francis. Hua! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging itim na blur at kumislap patungo kay Francis. Earth Lightning Sacred Armor. Ipinalibot ni Francis ang kanyang Earth of Wind Lightning Sacred Power at nakipagtulungan kay Wilfred upang gumamit ng isang defensive secret technique. Boom! Pang! Nakipagsagupaan si Francis laban sa Black Destruction Serpent Dragon. Boom! Bam! Sa isang iglap lang, ang surge ng destructive black flames ay nagpasiklab sa armor ni Francis at nagsimulang magsunog. Gayunpaman, ang pinsalang naidulot ay medyo maliit dahil sa bloodline ng Blood Devil son ni Francis. Ding! Ding! Ang triangular na piraso ng metal sa kamay ni Francis ay agad na naging isang itim na banal na espada. Inilagay ni Francis ang kanyang divine power dito, at ang mga berdeng linya dito ay kumikislap na may banal na gintong liwanag. Si Francis ay humakbang pasulong, at isang ripple ng kadiliman na may nangingibabaw na divine power ay hiniwa. Shoo! Shoo! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay napaatras ng ilang milya sa pamamagitan ng pag-atake ni Francis. Isang higanteng sugat ang lumitaw sa Black Destruction Serpent Dragon mula sa balikat nito hanggang sa baywang. Huhu! Tumalsik ang itim na apoy ng pagkasira mula sa pinsala ng Black Destruction Serpent Dragon, at nagsimula itong dahan-daang gumaling. Gaano ka katagal makakatagal? Sa sandaling gamitin mo ang lahat ng iyong banal na kapangyarihan ay sa sandaling mamatay ka. Tumawa ang Black Destruction Serpent Dragon na may nakakatakot na ngiti. Bagamat ginagamit ng Black Destruction Serpent Dragon ang origin power of destruction nito at ang cultivation nito ay maaaring bumaba pabalik sa Mystic Light Realm o maging ang Void God Realm sa huli, sulit kung mapatay nito si Francis at kunin ang lahat mula sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ng Black Destruction Serpent Dragon na kakaiba ang tingin ni Francis. Para siyang nawala ng kulay at liwanag sa kanyang mga mata. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay agad na nagtaas ng ulo. Isang higanteng gininto ang mata ng langit ang lumitaw sa kalangitan, at kumikinang ito ng malalim na gininto ang liwanag habang malamig itong nakatingin sa ibaba. Isang invisible surge ng mental energy pressure ang bumaba sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang isang walang katapusang purple and gold whirlpool na tila kumonekta sa isang walang limitasyong maze ay agad na lumabas mula sa Golden Eye of Heaven, at isang puwersa na maaaring sumipsip ng kaluluwa ng isang tao ay agad na bumalot sa Black Destruction Serpent Dragon. Itong galaw. Ang sorpresa ay lumitaw sa mukha ng Black Destruction Serpent Dragon. Nakita na nitong ginamit ni Francis ang hakbang na ito sa Divine Illusion Dimension noon.
Francis, kahit na gamitin mo ang galaw na iyon sa pamamagitan ng eyeball na iyon, hindi mo pa rin magagawang sipsipin ang kaluluwa ko. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay lubos na nagtitiwala sa sarili nito. Kapag ginamit ang origin power of destruction nito, lumakas din ang mental energy nito, kaya medyo nababanat ito sa Golden Eye of Heaven. May hindi tama. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Napagtanto nito na ang kaluluwa nito ay hindi nakakaramdam ng anumang puwersa ng pagsuso at pinigilan lamang ng ipinagbabawal na kapangyarihang ito. Agad na alam ng Black Destruction Serpent Dragon ang kahulugan sa likod ng mga aksyon ni Francis. Gusto lang ni Francis na pigilin ang Black Destruction Serpent Dragon at maging sanhi ng pag-aaksaya nito sa origin power of destruction nito. Matapos bumaba ang cultivation ng Black Destruction Serpent Dragon, madali itong mapapatay ni Francis. Gayunpaman, ang iyong depensa ay mababawasan din ng husto kapag ginamit mo ang eyeball na iyon. Itinuon ng Black Destruction Serpent Dragon ang mga mata nito at tumingin sa katawan ni Francis. Ang katawan ni Francis ay mayroon lamang halos 30% ng kanyang buong lakas sa pakikipaglaban kapag gumagamit ng Eye of Heaven. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ng Black Destruction Serpent Dragon kung bakit ginamit ni Francis ang banal na sandata upang itulak ito pabalik ng ilang milya. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malamig na humagulgol habang inilalabas nito ang lahat ng soul intent nito na labanan ang gininto ang mata ng langit sa kalangitan. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay sumulong sa isang tiyak na distansya. Isang bakas ng itim na apoy ng pagkasira ang naiwan saan man ito magpunta at naging sanhi ng pag-alab ng kalangitan. Itong Serpent Dragon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis. Sa sandaling ito, ang gaze of the God Eye ni Francis ay masasabing nasa pinakamakapangyarihang sandali nito kailanman. Gayunpaman, ang Black Destruction Serpent Dragon ay isang sinaunang Diyos sa tuktok nito. Ang pag-unawa nito ay umabot sa napakataas na antas. Dagdag pa sa katotohanan na mayroon itong malakas na kaluluwa at ang origin power of destruction, ang katatagan ng Black Destruction Serpent Dragon ay napakalakas. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay muling lumipat patungo kay Francis at nagawang magpakawala ng pag-atake sa kabila ng pagpipigil ng kaluluwa nito. Ganap na domain ng Earth. Agad na inikot ni Wilfred ang kanyang mga mata at tinulungan si Francis na harangin ang pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon. Boom! Pang! Ang pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon ay dumaong kay Francis matapos sirain ang depensa ni Wilfred, ngunit wala itong pinsala. Kailangan kong lumapit. Bumuhos ang pawis mula sa ulo ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang momentum nito ay mas mahina kumpara sa dati. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagbabayad ng napakalaking halaga para harangan ang Eye of Heaven. Ang soul intent at origin power of destruction nito ay mabilis na ginugol, ngunit ito lang ang magagawa nito. Kailangan nitong harangan ang Eye Bloodline technique ni Francis, lapitan siya, at patayin siya. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay muling nagawang gumapang pasulong ng kaunti. Pagsira ng Dragon Blast. Ang mga itim na apoy ng destruction ay umusbong mula sa mga kamay ng Black Destruction Serpent Dragon habang naghahanda itong salakayin si Francis. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kulay pilak na kulay abo na liwanag ang kumislap sa kanyang likuran. Isang alon ng kadiliman ang kumikinang sa isang ipinagbabawal na aura ng banal na kapangyarihan habang ito ay tumago sa dimensyon ng pinagmulan ng Black Destruction Serpent Dragon. Itong pusa. Ang takot at pagkabigla ay lumitaw sa mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon. Alam nitong si Francis ay may mga espiritual na alagang hayop, ngunit hindi nito inaasahan na magiging ganoon kalakas ang opensa ng pusa. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagdere ng isang subo ng itim na dugo habang ang aura sa paligid nito ay nagsimulang lumabo. Magandang trabaho. Ipinatago ni Francis ang maliit na paws ang magnanakaw mula sa simula ng labanan at sinabihan itong atakihin ang Black Destruction Serpent Dragon sa kritikal na sandali.
Ngayong humina na ang Black Destruction Serpent Dragon, nagawang ganap na pigilan ito ng gaze of the God Eye ni Francis. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nasugatan ng husto ang dimensyon ng pinagmula ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa sandaling ito, ang origin power of destruction ng Black Destruction Serpent Dragon ay unti-unting lumalabas, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay walang magawa tungkol dito. Hu! Ang walang limitasyong itim na apoy ay sinunog sa kalangitan at sinira ang lahat. Ang mga bitik ng iba't ibang laki ay nagsimulang kumalat sa kalawakan. Black Destruction Serpent Dragon, hindi ka makakatakas. Maghanda para mamatay. Nagpakita si Francis ng isang kumpiyansang ekspresyon. Sa puntong ito, ang kailangan lang niyang gawin ay panatilihin ang kasalukuyang sitwasyon. Kung pinanatili niyang nakagapos ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon, makakamit niya ang tagumpay. Aaminin ko na talo ako sa iyo, pero huwag mong isipin na makukuha mo ang gusto mo. Nagpakita ang Black Destruction Serpent Dragon ng nakakabaliw na ekspresyon, at ang origin dimension of destruction sa loob ng katawan nito ay nagsimulang lumaki. Hindi maganda, sa isabog ang lahat ng natitirang lakas nito. Nakita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang lahat. Ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon ay nakagapos pa rin ni Francis, kaya nangangailangan ito ng maraming pagsisikap para lang sirain ang sarili. Kung tumigil si Francis sa paggamit ng Eye of Heaven at nakatakas ngayon, makakaalis siya sa saklaw ng pagkasira ng sarili ng Black Destruction Serpent Dragon. Gayunpaman, ang tunay na layunin ng Black Destruction Serpent Dragon ay sirain ang Fanlun Ancient Sound Palace at si Queenie sa loob nito, upang si Francis ay magsisi sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, sa susunod na sandali, parehong huminto si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon. Si Betty ay nag-activate ng substandard na God Weapon mula sa Black Destruction Serpent Dragon's origin dimension at tumakbo palabas na may takot. Eye of Destiny, retard ka. Mamatay. Nag-aalab ang galit sa puso ng Black Destruction Serpent Dragon nang makita nito si Betty. Sa isang tiyak na lawak, si Betty ang nagresulta sa ganito, kaya papatayin din nito si Betty bago ito mamatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumutang din ang Fanlun Ancient Sound Palace mula sa origin dimension. Hu! Bumukas ang mga pinto ng Fanlun Ancient Sound Palace, at isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang nakalok kay Betty. Hindi. Si Betty ay napuno ng takot. May naramdaman siya sa palasyong ito nang masira ang dimensyon ng pinagmula ng Black Destruction Serpent Dragon. Biglang naramdaman ni Betty na parang wala na sa sarili niyang kontrol ang kanyang kapalaran. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganoong bagay. Ang pagkawala ng kontrol sa kanyang kapalaran ay natakot kay Betty at nagparamdam sa kanya ng panganib sa buhay at kamatayan. Whoosh! Si Betty, na talagang napakahina, ay walang nagawa bago sinipsip sa Fanlun Ancient Sound Palace. Sa sandaling ito, si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon ay parehong nagyelo habang nakatingin sila sa eksenang ito ng may pagkagulat. Eto na ang pagkakataon ko. Nagbago ang ekspresyon ni Francis. Ang hindi mabilang na puting kidlat ay nagsimulang kumislap sa loob ng Eye of Heaven sa kalangitan habang naglalabas ito ng malakas na aura ng God Tribulation Lightning. 11:33. Ang hindi mabilang na puting kidlat ay nagsimulang kumislap sa loob ng Eye of Heaven sa kalangitan habang naglalabas ito ng malakas na aura ng God Tribulation Lightning. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Inilabas ni Francis ang lahat ng kanyang natitirang God Tribulation Lightning. Boom! Isang bola ng God Tribulation Lightning ang sumabog sa kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon at nagdulot ng kalituhan. Arg! Isang mundo ng kidlat ang tila binomba ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon. Whoosh! Ang Eye of Heaven in the Sky ay nawala pagkatapos gamitin ang Eye Bloodline technique na ito, at ang mga mata ni Francis ay bumalik sa normal. Hindi pa rin patay. Bumagsak ang puso ni Francis. Ang puwersa ng buhay ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagulat kay Francis, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit pinili ng sinaunang Diyos na si Seiya na isil ito dahil imposible itong pumatay.
Pagkatapos ng lahat, ang Black Destruction Serpent Dragon ay may kaunting bloodline ng Destruction Dragon race. Kahit na ang Black Destruction Serpent Dragon ay mas mahina kaysa noon, napakahirap pa rin para kay Francis na patayin ito. Whoosh! Agad na nilapitan ni Francis ang Black Destruction Serpent Dragon. Ipinagbabawal na World Illusion Maze. Ang kaliwang mata ni Francis ay naglabas ng malakas na pag-akyat ng eye intent na naging isang walang katapusang at kaakit-akit na purple and gold na mundo. Sa sandaling nagising ang Black Destruction Serpent Dragon mula sa sakit ng God Tribulation Lightning, ang kamalayan nito ay naakit ng kaliwang mata ni Francis at nahulog sa mundo ng mga ilusyon. Gayunpaman, ilang sandali pa, nagsimulang magpumiglas ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang mga sugat sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay halos gumaling na rin. Maging ang nabasag na origin dimension of destruction nito ay bumabawi sa sarili. Tulad ng inaasahan sa Destruction Dragon Race. Hindi mapigilan ni Francis na mapasigaw. Ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Sacred Lightning Body ni Francis. Francis! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumikim sa sandaling ito. Halos naubos mo na lahat ng eye intent mo at God Tribulation Lightning, tama ba? Hindi mo ako mapapatay. Naging mapagmataas ang Black Destruction Serpent Dragon nang maramdaman nito ang pagbabago sa eye intent ni Francis. Malungkot ang ekspresyon ni Francis at walang sinabi, ngunit tama nga ang Black Destruction Serpent Dragon. Naubos na ni Francis ang lahat ng kanyang God Tribulation Lightning at wala na siyang masyadong eye intent. Ang paggamit ng Eye of Heaven ay nangangailangan ng maraming eye intent. Higit pa rito, 2 beses na itong ginamit ni Francis kanina. Sa pamamagitan ng Eye of Heaven, gumamit din siya ng isang grupo ng mga nakakasakit na diskarte sa Eye Bloodline pati na rin ang Gaze of the God Eye sa loob ng mahabang panahon. Inubos din ni Francis ang lahat ng kanyang divine power. Kahit na ang Black Destruction Serpent Dragon ay napakahina ngayon, napakahirap pa rin para kay Francis na patayin ito ngayon. Hindi kita kayang patayin, ngunit hindi ka rin makakatakas. Malamig ang ekspresyon ni Francis, at nahulog ang puso ng Black Destruction Serpent Dragon. Masyado na itong gumamit ng Origin Power of Destruction, at malaki rin ang nawala dahil sa Origin Dimension nito na nabasag. Magagamit lamang ng Black Destruction Serpent Dragon ang kapangyarihan nito upang patatagin ang lakas nito sa antas ng isang sagradong hari. Kapag ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumigil sa paggamit ng Origin Power of Destruction, ang paglilinang ng Black Destruction Serpent Dragon ay maaaring bumaba pa. Hu! Isang surge ng purple and gold mist ang lumitaw mula sa likod ni Francis at nagsanib sa langit at lupa. Si Francis at ang Black Destruction Serpent Dragon ay agad na lumitaw sa gitna ng isang purple and gold maze. Hindi ka makakatakas sa kalagayan mo ngayon. Sabi ni Francis. Ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon ay maraming beses nang binomba ni Francis at ngayon ay lubhang mahina. Inubos din ni Francis ang lahat ng kanyang eye intent at umaasa sa kapangyarihan ng kanyang little world. Sabay-sabay na pag-atake. Umuungol si Francis, at ang maliit na paws ang magnanakaw at si Wilfred ay agad na nagmadali. Swords of Piercing Metal. Blades of Extreme Wind. Inilibot ni Wilfred ang Eyes of Myriad Forms at patuloy na inatake ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Kasabay nito, ginamit ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang banal na sandata para putulin ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Bagamat hindi pa ma-activate ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang banal na sandata, ang talas ng banal na sandata lamang ay maaari pa ring magdulot ng malaking pinsala. Arg! Ang kamalayan ng Black Destruction Serpent Dragon ay nabulag ng munting mundo ng mga ilusyon, at kinuha lamang nito ang pambubugbog. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Pinagsanib ni Francis ang kanyang kapangyarihan ng Wind Lightning sa kanyang pisikal na puwersa at itinulak ang malalaking Escarlate na palad ng Escarlate na kidlat. Boom! Pang! Muling napunit ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon dahil sa pambubugbog ng grupo.
Ang mga pag-atake mula sa Sacred Lords ay maaaring dumaan sa pisikal na dimensyon at tumama sa kaluluwa kahit na hindi ito nakabatay sa kaluluwa, kaya nakagawa din ito ng isang tiyak na halaga ng pinsala sa kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon. Damet, ay. Gustong umiyak ng Black Destruction Serpent Dragon. Gusto talaga nitong sirain ang sarili ngayon, ngunit ang Fanlun Ancient Sound Palace at Betty ay parehong nakatakas mula sa origin dimension nito. Mabilis ding matakasan ni Francis ang saklaw ng pagkasira nito sa sarili. Nangangahulugan ito na ang pagsira sa sarili ay kapareho ng regular na pagpapakamatay, kaya ano ang punto? Sa sandaling ito, isang makulay na liwanag ang tumakip sa lahat. Ito ang Myriad Forms Dimension. Nagulat ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Isang nangingibabaw na kapangyarihan ang kumalat sa hangin. Agad na lumitaw ang walang hangganan na layunin ng lupa sa lugar at ganap na nasugpo ang Black Destruction Serpent Dragon. Pinuno ng intent of Earth na ito ang bawat pulgada at ginawang hindi makagalaw ang Black Destruction Serpent Dragon, ngunit malayang nakakagalaw si Francis at ang kumpanya sa lugar. Physical Force Lightning Domain. Pinaikot ni Francis ang Earth of Wind Lightning Sacred Power at naglabas ng gravitational force na pumupuri sa intent of Earth at mas pinigilan ang Black Destruction Serpent Dragon. Meow! Isang maitim na gininto ang dragon snake na letigo ang lumitaw sa paa ng maliit na magnanakaw na pusa at nakabalot sa Black Destruction Serpent Dragon. Napuno ng pamamanhid ang Black Destruction Serpent Dragon at parang hinihigop ang lahat ng kapangyarihan nito. Francis, anong ginagawa mo? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may masamang pakiramdam. Maaaring sabihin nito na si Francis ay may isang uri ng plano sa isip. Ibinuko ng maliit na paws ang magnanakaw ang bibig nito, at lumitaw ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay agad na naglabas ng kanyang sutla at ilang dream pollen upang mas mahigpit at sugpuin ang Black Destruction Serpent Dragon. Fuck! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakaramdam ng kawalan ng lakas nang magsimula itong mawala ng kontrol sa True Yuan at bloodline nito. Black Destruction Serpent Dragon, kulang ako ng Flying Steed. Nakangiting sabi ni Francis. Halos lumuwa ng dugo ang Black Destruction Serpent Dragon nang marinig ito, ngunit sa ngayon, hindi man lang maisip ng Black Destruction Serpent Dragon na lumaban. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay dumapo sa ulo ng Black Destruction Serpent Dragon at patuloy na naglalabas ng Dream Pollen. Mabuti. Ito ang sandali kung kailan ang Black Destruction Serpent Dragon ang pinakamahina at may pinakamababang panlaban. Nagiba ang ekspresyon ni Francis nang agad niyang inikat ang kanyang kaliwang mata. Isang ripple ng bloodline power ang lumitaw sa paligid ng Black Destruction Serpent Dragon, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay sinipsip sa God Eye Dimension ni Francis sa susunod na sandali. Bagamat hindi ko kayang patayin ang Black Destruction Serpent Dragon, kaya ko pa ring pigain ang lahat ng halaga nito. Nagpakawala ng hininga si Francis. Naubos na niya ang sobrang lakas at ay intent, kaya wala siyang magawa sa Black Destruction Serpent Dragon sa ngayon at maaari lamang isantabi ang bagay na iyon sa ngayon. Nagsimulang bumalik sa normal ang kalangitan, at ang mga mata ni Francis ay dumapo sa Fanlun Ancient Sound Palace. Queenie, pasensya na kung late akong dumating. Humingi ng paumanhin si Francis kay Queenie. Pagkatapos ng lahat, ang Black Destruction Serpent Dragon ay dumating lamang dahil kay Francis. Whoosh! Pagkatapos ay kinuha ni Francis ang Fanlun Ancient Sound Palace at bumalik sa Sky Chin Zone. Ang pagdating ni Francis ay nagdulot ng panibagong kaguluhan sa Sky Chin Zone. Ang lahat ng mga eksperto sa Sky Chin Zone ay natakot na mapahamak nila ang ekspertong ito. Sky Chin Sacred Palace Master, nandito ako para ibalik ang Fanlun Ancient Sound Palace. Dumating si Francis sa Sky Chin Sacred Palace at sinabi. Salamat sa pagbabalik ng pamana na ito, Senior. Hindi kailanman masusuklian ng Sky Chin Sacred Palace ang gayong pasasalamat. Nanginginig ang puso ng Sky Chin Sacred Palace Master.
Hindi niya maisip kung paano nabawi ng lalaking ito ang Fanlun Ancient Sound Palace mula sa itim na Serpent Dragon na iyon, ngunit mas curious siya kung bakit tinulungan ni Francis ang Sky Chin Sacred Palace na bawiin ang item na ito. Maaari ko bang tanungin si Senior kung ikaw ang left-eyed Heavenly Emperor na minsang yumanig sa Kang Ocean? Tanong ni Lacey sa nanginginig na tono. Bagamat iba ang hitsura ng lalaking ito kay Francis, naramdaman niya na ang estilo ng pananamit at aura ng lalaking ito ay lubos na katulad ni Francis. Agad na tumahimik ang lahat ng Sky Chin Sacred Palace, at ang ekspresyon ng Sky Chin Sacred Palace Master ay kapansin-pansing nagbago habang sinusubukan niyang magbigay ng paliwanag. Akin yan. Sagot ni Francis. Nang marinig ang tugon ni Francis, ang isipan ng Sky Chin Sacred Palace Master at Lacey ay nanginginig sa hindi makapaniwala. Hindi nila maisip na si Francis, na isang hari pa lamang nang magkakilala sila, ay lumaki sa ganoong yugto kung saan ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay kanyang mga lingkod at nagawa niyang talunin ang nakakatakot na itim na ahas na dragon. Boom! Ibinalik ni Francis ang Fanlun Ancient Sound Palace pabalik sa kung saan ito orihinal. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang kayamanan na sapat na para mabaliw ang mga Sacred Lord at ibinigay ito sa Sky Chin Sacred Palace Master. Pagkatapos ng lahat noon, dahil sa Sky Chin Sacred Palace kaya nakita ni Francis si Quincy. Kasalanan din niya kung bakit dumating ang Emperor of Death at nagdala ng kapahamakan sa Sky Chin Sacred Palace. Pati ang asawa ng Palace Master ay namatay. Pagkatapos ay nagpaalam si Francis sa Sky Chin Sacred Palace at naghanda na umalis. Dahil nandito na ako, dapat akong bumalik sa Azure Flower Continent. Si Francis ay emosyonal na nakatingin sa malayo. Sa sandaling ito, dahan-daang bumukas ang mga pinto sa Fanlun Ancient Sound Palace, at lumabas ang isang babaeng nakaputi. Babalik ako sa iyo. Sabi ni Queenie. Tara na. Tumigil sandali si Francis bago nagpakita ng mahinang ngiti. Siguradong may naranasan si Queenie sa Fanlun Ancient Sound Palace. Tila malaya siyang makapasok at makalabas sa Fanlun Ancient Sound Palace ngayon. Marahil ay nakilala ng Fanlun Ancient Sound Palace si Queenie. Alam ni Francis ng kaunti ang tungkol sa Fanlun Ancient Sound Palace, ngunit kahit na hindi niya makita ang sinaunang palasyong ito. Dumating sina Francis at Queenie sa Ancient Azure Island Zone makalipas ang isang buwan. Hindi nila pinansin ang lahat ng pagtutol at bumaba sa Azure Flower Continent. Sa sandaling ito, sa loob ng iskarlate itim na bulwagan sa gitnang kontinente, mayroong isang malagim na kalansay na may ginto at pilak na buto na nagbigay ng aura ng Tao of Ghosts. Sa isang tiyak na punto ng oras, dalawang madilim na apoy ang kumikibot sa mga butas ng mata nito. Bumalik na siya. 11:34. Ito ang kanlurang kontinente ng Azure Flower Continent. Ang iyong bayan ay nasa Canopy Great Country sa Northern Continent. Sinabi ni Francis kay Queenie sa tabi niya, na bahagyang natulala. 2 oras silang lumipad mula sa kanlurang kontinente patungo sa hilagang kontinente at nakarating sa Canopy Great Country. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Queenie nang dumating siya na parang nakaranas siya ng pamilyar na sensasyon. Gagamitin ko ang Tao of Illusions para baguhin ang iyong hitsura. Magagamit mo ang pagkakakilanlan ni Quincy upang manirahan sa iyong bayang Kinalokan. Pagkatapos sabihin iyon, isang invisible na ambon ng mental energy ang kumalat mula sa kaliwang mata ni Francis at tinakpan si Queenie upang isipin ng sinumang makakita kay Queenie na nakikita nila si Quincy. Ginawa niya ang parehong para sa kanyang sarili. Sino mang makakita sa kanya ay makikita siya bilang ang orihinal na Francis. Feng, aalis na ako. Sabi ni Queenie bago umalis. Nasilaw si Francis. Sa sandaling ito, naramdaman niyang ang taong nasa harapan niya ay si Quincy. Maaaring ito na ang huling pagkakataong tumayo ako sa Azure Flower Continent. Napabuntong hininga si Francis. Lumipas ang maraming taon, at si Francis, na dating nahirapan dito, ay isa na ngayong peak expert ng Continent Zone. Sa pagkakataong ito, bumalik si Francis sa Azure Flower Continent upang makita ang lugar kung saan siya dating nanirahan at nakalaban. Gumugugol siya ng oras sa kanyang mga magulang at makikita ang kanyang mga kaibigan upang ang kanyang puso ng pakikipaglaban ay makapagpahinga.
Unang dumating si Francis sa Iron Blood Religion pagkatapos makipaghiwalay kay Queenie. Francis. Nagulat si Patriarch Hong sa figure ng tao sa harap niya. Noon, bumalik si Francis kasama ang Skeletal Division Leader at binago ang kapalaran ng buong Azure Flower Continent. Kinuha ng Skeletal Division Leader ang Scarlet Moon Demonic Religion at nilikha ang Scarlet Moon Hall, naging pinuno ng Azure Flower Continent. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang pinakamalakas na eksperto ng Azure Flower Continent ay lingkod lamang ni Francis. Sa pagkakataong ito, nang suriin ni Patriarch Hong si Francis, naramdaman niyang parang isang normal na magsasaka ang kanyang tinitingnan. Wala siyang makita, ngunit sigurado si Patriarch Hong na naabot ni Francis ang antas na hindi niya maisip. Hindi nagtagal ay dumating si Timor, at nag-usap silang lahat sa buong araw at gabi. Si Francis ay umalis sa Iron Blood Religion sa ikalawang araw at nagtungo sa Cloud Area. Habang nasa daan, inilibot niya ang paligid gamit ang kanyang divine sense at nakakita ng ilang pamilyar na figure. Nang dumaan siya sa Flooding Lake City, nakita niya sina Jason, Cassandra, Master Regan, at marami pa. Sa sandaling ito, si Julian ang City Lord ay may pulang mukha, at tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sa wakas ay nakita niyang muli ang kanyang anak pagkatapos ng ilang dosenang taon. Alam niya na ang lahat ng ito ay dapat dahil kay Francis. Ang mag-ama ay nakaupo sa gitna ng isang pavilion na matatagpuan sa gitna ng isang mapayapang lawa na napapaligiran ng mga lotes. Si Queenie ay may malabong ngiti habang nakikipag-chat kay Julian tungkol sa nangyari pagkatapos makarating sa Sky Chin Inheritance sa pamamagitan ng paggamit ng mga panaginip na mayroon siya. Sa isang tiyak na sandali, itinaas ni Queenie ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Whoosh! Ang figure ni Francis ay nawala na, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa Cloud Country. Tumayo si Francis sa itaas ng Sky Moon Mountain at agad na nalaman ang lahat ng nangyayari sa Broken Moon Clan pagkatapos mag-scan gamit ang kanyang divine sense. Kasabay nito, ang mga alaala ng kanyang pagkabata na nakalimutan na ay lumitaw sa isip ni Francis. Para siyang nakikipaglaban pa sa Broken Moon Clan. Who? Si Francis ay bumaba sa Broken Moon Clan. Junior Marshall Brother Francis. Biglang napansin ni Fulton ang figure ni Francis. Senior Marshall Brother Fulton. Ngumiti si Francis. Dati si Fulton ang nangungunang panlabas na disipulo ng Broken Moon Clan sa nakaraan. Nagtulungan sila sa isa't isa pagkatapos maging mga panloob na disipulo. Sa wakas nakabalik ka na rin pagkatapos ng mahabang panahon. Inihayag ni Fulton ang isang pagpapahayag ng alaala. Makakaalis na kayong lahat. Pinaalis ni Fulton ang ilang disipulo at elder, pagkatapos ay naglibot sa Broken Moon Clan kasama si Francis. Kakausapin ni Francis ang sinumang kaibigan o elder na kilala niya. Sa wakas ay dumating si Francis sa kung saan matatagpuan ang unang elder. Si Francis ay orihinal na nag-iisip na palitan ang braso ni First Elder gamit ang bago, ngunit tinanggihan ito ni First Elder. Sanay na ako sa gulong ng liwanag at dilim. Napakakapaki-pakinabang. Napangiti si First Elder. Pagkatapos magpaalam sa unang elder, bumalik si Francis sa kanyang mga magulang. Nanatili siya sa tabi ng kanyang mga magulang at nasiyahan sa init ng pamilya. Umalis si Francis pagkatapos ng isang buwan. Sure! Ang figure ni Francis ay agad na lumitaw sa kalangitan sa isang lugar. Sa harap niya ay isang ginto at pilak na kalansay. Ang Skeletal Division Leader ay ang Hall Master ng Scarlet Moon Hall. Ang bayani ang Sumire sa Scarlet Moon Demonic Religion at isang maalamat na figure na humanig sa buong Azure Flower Continent. Guru. Ang Skeletal Division Leader ay lubhang magalang. Sa sandaling ito, ipinaramdam ni Francis na isa lamang siyang mortal, ngunit mas natakot nito ang Skeletal Division Leader. Sa pag-unawa nito kay Francis, malamang na pumasok si Francis sa Mystic Light Realm at ngayon ay isang Sacred Lord. Ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay walang kapantay na mga dalubhasa kahit sa Kang Ocean, mga maalamat na figure na kumokontrol sa 3 star na puwersa. Libre ka. Hindi mo na ako kailangang tawaging master. Sabi ni Francis. Sinabi lang niya sa Skeletal Division Leader na protektahan ang Azure Flower Continent at binigyan ito ng kalayaan.
Naiintindihan. Tuwang-tuwa ang Skeletal Division Leader. Karaniwang sinadya ni Francis na okay siya sa mga aksyon nito sa Azure Flower Continent. Iiwan ko sa iyo ang Azure Flower Continent. Lumapit si Francis sa Skeletal Division Leader at marahang tinapik ito sa balikat. Sure. Ang figure ni Francis ay nawala sa langit at lupa. Ang Skeletal Division Leader ay hindi siya naramdaman. Tulad ng inaakala ko, nakarating na siya sa isang yugto kung saan hindi ko maisip. Nagulat ang Skeletal Division Leader at nakadama ng swerte na sinundan nito si Francis noon. Ang bottleneck ko. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader. Ito ay na-stuck sa gate sa Void God Realm sa loob ng maraming taon at hindi makalusot. Kadalasan ay dahil ang Heaven Earth Yuan Chi sa Azure Flower Continent ay masyadong manipis, at ang isa pang dahilan ay dahil sa pundasyon nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto ng Skeletal Division Leader na ang Crystal Core sa loob ng katawan nito ay nagsisimula ng dahan-daang mag-evolve. Para bang maaari itong makapasok sa Void God Realm anumang oras kung gugustuhin nito. Sa isang tiyak na araw, kumalat ang isang magnificent power of the Void God Realm mula sa Scarlet Moon Hall. Ang Scarlet Moon Hall ay nagalak dahil ito ay naging isang 2-star power, ngunit alam ng Skeletal Division Leader na ang lahat ng ito ay dahil lamang sa isang mahinang tapik mula kay Francis. Bumalik sa Flooding Lake City, nagpaalam si Queenie kay Julian. Napangiti ng maluwag si Julian nang makita niyang umalis si Francis at ang kanyang anak. Sa hitsura nito, natagpuan ng aking anak na babae ang kanyang tunay na kapareha. Ang paglalakbay pabalik sa Continent Zone ay mas madali dahil nagamit ni Francis ang spatial markings na naiwan ng Misty Spatial World para mag-teleport pabalik. Sa kalaunan, dumating sina Francis at Queenie sa Skychin Zone. Feng, magkikita tayong muli kung itakda ng tadhana. Ngumiti si Queenie kay Francis. Siguro. Medyo madilim ang ekspresyon ni Francis. Sinabi sa kanya ni Queenie ang kanyang plano sa pagpunta dito. Siya ay mananatili sa Fanlun Ancient Sound Palace. Alam ni Francis na ang Fanlun Ancient Sound Palace ay napakalalim, at tila may koneksyon sa pagitan nito at ni Queenie. Ito ay isang napakaligtas na lugar kung saan maaari niyang linangin. Gayunpaman, sa pananaw ni Francis, maaaring hindi na sila magkita muli pagkatapos ng palm na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin ay ang Heavenly Divine Realm at ang masaksihan ang mga alamat sa Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi nagtanong si Francis tungkol kay Betty. Sa kasalukuyang cultivation ni Francis, hindi nabanta si Betty. Nahulaan din ni Francis na si Queenie o ang Fanlun Ancient Sound Palace mismo ay nangangailangan ng Betty. Sure. Nagsimulang maglaho ang figure ni Francis sa gitna ng mga kislap ng pilak na liwanag at tuluyang nawala. Feng, pasensya na hindi ako makakasama sa iyo. Napabuntong hininga si Queenie na may bahagyang malungkot na ekspresyon. Pero magkikita pa tayo. Agad na lumutang si Queenie patungo sa ipinagbabawal na lupa ng Skychin Sacred Palace, at walang nang ahas na pigilan siya. Sa sandaling lumitaw siya sa Fanlun Ancient Sound Palace, lumitaw si Queenie sa ika-49 na palapag. Si Betty ay ginapos ng isang malakas na puwersa sa pinakagitna at hindi makagalaw. Anong gusto mong gawin? Ang Eyes of Destiny ni Betty ay nawala ng lahat ng kapangyarihan, na naging dahilan ng kanyang pagkatakot. Weng! Nagsimulang umikot ang buong higanteng pabilog na palasyo. Ang mga bituin sa kisame ay tila nabuhay nang magsimula silang kumilos sa isang malalim na paraan. Sa isang tiyak na sandali, isang sukdulang puwersa ang lumitaw mula sa kalangitan. Itong aura. Si Betty ay nagsimulang manginig sa hindi makapaniwala. Ang mga bituin ay nagsimulang dahan-daang magtipon at bumuo ng isang imahe na tila isang mata. Sa kalaunan, bumalik si Francis sa Hall of Gods. Nanatiling pareho ang lahat simula noong umalis siya. Pagkatapos ng lahat, sinabi lang ni Francis kay Clarissa na aalis siya sa Hall of Gods, hindi kung bakit. Sina Angelica, Godfrey, at Kane ay nasa hiwalay pa rin. Sa hitsura nito, ang kapalaran na nakuha ni Angelica sa bangkay ng Diyos ay hindi simple. Dahan-daang bumulong si Francis habang nakatingin sa kung saan si Angelica ay nag-iisa.
Isang higanteng palasyo ang napapaligiran ng malakristal na lilang liwanag at nagliliwanag ng nakakatakot na aura na nanginginig sa kaluluwa. Guro, nagamit na ang mga table tasks, at ang 5 disipulo ng Tonner family ay nagising lahat ng perpektong bloodline ng Blood Devil's Son. Nagmensahe si Clarissa kay Francis nang maramdaman niyang bumalik na siya. Okay, ibalik sila sa Tonner family, utos ni Francis. Ang 5 miyembro ng Tonner family na ito ay maingat na pinili. Ang kanilang lakas, talento, mga bloodline, at potensyal ay pawang elite class, kaya ang resultang ito ay inaasahan. Pagkatapos ay pumasok si Francis sa Forbidden Grounds pagkatapos na wala ng ibang magawa. Sure! Ang kamalayan ni Francis ay pumasok sa God Eye Dimension. Francis. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay ganap na pinigilan sa God Eye Dimension at walang magawa. Kahit na ang mga kakayahan nito sa pagpapagaling ay pinaghigpitin. Nagpakawala ng soul attack si Francis nang walang sinasabi at sinimulang pahinain ang kamalayan ng Black Destruction Serpent Dragon. Mabubuhay ka lamang at magkakaroon ng posibilidad na makabawi sa iyong pinakamataas na lakas kung ikaw ay magiging aking lingkod. Sinubukan ni Francis na hikayatin ang Black Destruction Serpent Dragon. Weng Weng Shu. Pinagsama ni Francis ang isang Dark Heart Seal at sinimulang itatak ito sa kaibuturan ng kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi gumana sa kanya. Ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon ay napakalakas, at lumaban ito. Huwag kang mangarap. Hinding-hindi ako yuyuko sa iyo. 11:35. Huwag kang mangarap. Hinding-hindi ako yuyuko sa iyo. Sabi ng Black Destruction Serpent Dragon sa mapanuksong tono. Ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon ay napakalakas, at lumaban ito, kaya hindi nagawa ni Francis na maglagay ng Dark Heart Seal sa kaibuturan ng kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa huli, kaya lang niyang sumuko, ngunit bago niya magawa, nagpakawala siya ng panibagong pag-atake ng kaluluwa laban sa Black Destruction Serpent Dragon. Ininspeksyon ng Black Destruction Serpent Dragon ang dimensyong ito sa pagkabigla pagkaalis ni Francis. Wala itong magagawa sa kakaibang sukat na ito, ngunit maaari pa rin itong tumingin sa paligid gamit ang kanyang mga mata. Isang misteryosong gintong bola ang lumutang sa gitna ng dimensyong ito. Ito ay umikot ng mahinahon, at may malabong gininto ang alon ng liwanag sa paligid nito. Nararamdaman ng Black Destruction Serpent Dragon na ang misteryosong gininto ang bola ay ang Panginoon ng dimensyong ito at ito ang pinagmulan ng pagsupil, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi makita ang alinman sa mga sekreto ng misteryosong gininto ang bola na ito. Pagkatapos ay tumingin ito sa iba pang mga item sa dimensyong ito. Maraming walang katulad na extinct treasures ang lumutang dito. Pangunahing binubuo ang mga ito ng mga sinaunang mapagkukunan na nagpakilos pa sa puso ng Black Destruction Serpent Dragon. Kung makakagalaw ako sa dimensyong ito at makakamit ang mahalagang mga mapagkukunang ito, mababawi ko ang pinsala sa aking pundasyon, at ang aking lakas ay tataas ng isa pang antas. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagamit ng sobra ang origin power of destruction nito noong lumaban ito kay Francis. Ang paglilinang ng Black Destruction Serpent Dragon ay kapansin-pansing bumaba sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Sa sandaling ito, hindi ito makagalaw sa dimensyong ito at maaari lamang umasa sa kakayahan sa pagbawi sa sarili ng katawan nito. Gayunpaman, ang mga hangarin ng Black Destruction Serpent Dragon ay hindi makatotohanan. Ang tanging magagawa nito ay tumingin ng may kasakiman sa dimensyong ito. Si Francis ay pumasok sa pag-iisa sa ipinagbabawal na bakuran ng Hall of Gods. Ipinalibot niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique para maunawaan ang maraming bagay ng sabay-sabay. Ang una at ikalawang bahagi ng kanyang pagtuon ay nilinang ang kanyang dalawang pangunahing pamamaraan. Dahil ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique at Golden Kun Sacred Lightning Body ay katatapos lang, hindi magkakaroon ng mga dramatikong pagbabago sa loob ng ilang sandali, ngunit magagamit pa rin ni Francis ang kanyang mahalagang mga mapagkukunan upang pagsamahin ang mga ito. Ang pangatlo ng kanyang mga iniisip ay ginamit upang linangin ang Divine Forming Technique.
Lahat ng divine power ni Francis ay nagmula sa divine forming technique na sumisipsip ng divine power mula sa God crystals. Kapag naubos na ang kanyang divine power, kinailangan ni Francis na gamitin ang divine forming technique para pinuhin ang higit pang divine power dahil hindi ito automatikong makaka-recover, at wala na siyang oras para gawin ito sa isang labanan. Kung mas mataas ang antas na nilinang niya ang divine forming technique, mas maraming divine power na maiimbak ni Francis. Ito ang dahilan kung bakit gumugol ng maraming pagsisikap si Francis sa pag-unawa sa pamamaraang ito. Ang kanyang ikaapat na pag-iisip ay nakatuon sa Wind Lightning Raging Finger. Naunawaan ni Francis ang tunay na kapangyarihan nito matapos labanan ang Demigod Dark Ocean at ang Black Destruction Serpent Dragon, kaya hindi niya nakalimutang patuloy na unawain ang kasanayang ito. Ang daliri ni Francis ay sumanib lamang sa 1/10 ng kapangyarihan ng dugo ng Diyos sa ngayon, kaya ang 5 bahagi ng kanyang mga iniisip ay nakatuon sa pagsanib sa kapangyarihan ng dugo ng Diyos. Ginamit ni Francis ang pang-anim sa kanyang mga iniisip upang madagdagan ang kanyang pangunawa sa langit at lupa. Ginamit ni Francis ang kanyang natitirang enerhiya upang pag-aralan ang 3 antas ng soul-splitting technique at maunawaan ang iba pang mga kasanayan sa labanan, mga diskarte sa I-bloodline, at dobling mahalagang mapagkukunan na kailangan niya. Sure! Ang isang maliit na bahagi ng kamalayan ni Francis ay pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at pumili ng 1 o 2 mapagkukunan. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang misteryosong gintong bola upang gayahin ang mga ito. Ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon ay naging gulat. Hindi nito alam kung ano ang ginagawa ni Francis, ngunit tumingin ito sa misteryosong gintong bola ng may pagtataka. Weng! Ang misteryosong gintong bola ay nagsimulang umikot ng pabilis. Hindi mabilang na mga gintong ripple ang bumaril mula rito at dumaan sa 2 mahalagang mapagkukunan. Isang desolate origin aura ang dahan-daang pinakawalan mula sa misteryosong gininto ang bola at namuo sa hangin. Sa sandaling ito, mas malakas ang pagsupil sa Black Destruction Serpent Dragon. Napakaliit ng pakiramdam nito laban sa nakakatakot na pressure na ito at gustong yumuko ng likas. Whoosh! 2 mahalagang mapagkukunan ang lumitaw sa itaas ng misteryosong gininto ang bola makalipas ang 2 araw. Paano ito posible? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal. Kahit na nasaksihan lang nito ang mismong eksena, hindi makapaniwala ang Black Destruction Serpent Dragon. Nagawa nitong mag-duplicate ng eksaktong kopya. Sa loob ng Misty Spatial World, pinahina ni Francis ang selyo ng Ice Imperial Spear upang ang isang maliit na halaga ng kapangyarihan ng dugo ng Diyos ay pinakawalan. Ang isang mapanglo at nakakatakot na bloodline pressure ay nagsimulang kumalat. Kinokontrol ni Francis ang laman ng kanyang daliri para masipsip ang malakas na bloodline na divine power na ito. Dahil ang hintuturo ni Francis ay sumanib na sa maraming dugo ng Diyos, mahirap na ipagpatuloy ang pagsasanib dito, kaya nangangailangan ito ng mas maraming oras. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang bawat karagdagang bit na hinihigop niya ay magpapalakas ng kanyang diskarte sa daliri. 3 prutas ang lumutang sa harap ni Francis. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay naghukay ng maliit na butas sa bawat kristal na patong sa paligid ng prutas. Isang makapal at sinaunang layunin ang kumalat mula sa mga butas at napuno ang hangin sa paligid ni Francis. Ang asul, dilaw, at gininto ang prutas ay magkakaugnay sa mga batas ng lightning, earth, at metal. Ang 3 invisible na layunin ay tila hamarang kay Francis mula sa ibang bahagi ng mundo habang ang mga ito ay durog patungo sa kanyang kaluluwa. Ang kamalayan ni Francis ay tila pumasok sa isang mapanglo na mundo na binubuo ng earth, lightning, at metal. Ang mga teorya sa likod ng 3 layuning ito ay patuloy na lumilitaw sa isip ni Francis. Upang mapataas ang antas ng kanyang pangunawa, gagamitin din ni Francis ang espiritual na mata ng Diyos upang matiyak na siya ay maayos na gising upang masipsip ang higit pa sa kapangyarihang ito. Siyempre, mas nakatuon si Francis sa kapangyarihan ng earth at lightning. Pagkalipas ng 3 buwan, dahan-daang bumaba ang 3 prutas sa harap ni Francis. Ang aking pangunawa sa mga batas ng earth, lightning, at metal ay tumaas. Masaya ang ekspresyon ni Francis.
Pagkatapos ay pinagsama niya ang kanyang pangunawa sa kanyang Sacred Power Whirlpool. Ang kapangyarihan ng kanyang layunin ay tumaas, at sa tulong ng maraming mapagkukunan, ang paglilinang ni Francis ay ganap na pinagsama sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm. Si Francis ay maaaring maging isang sagradong hari sa loob ng 10 taon. Sagradong hari. Nakaramdam ng labis na pananabik si Francis. Ang Mystic Light Sacred Kings ay ang rurok ng paglilinang sa sona ng kontinente. Ang mga demigod ay isang espesyal na uri lamang ng Sacred King, at si Francis ay napakalapit na sa antas ng paglilinang na ito. May dalawang dahilan kung bakit napakabilis ng cultivation ni Francis. Ang una ay dahil sa mga mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm, at ang pangalawa ay dahil sa kakayahan ng God's Spiritual Eye ng pagdoble. Ang dalawang puntos na ito na pinagsama ay nagbigay daan kay Francis na huwag mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan, at ito ay nagbigay daan sa kanya na gamitin ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa espiritual na mata ng Diyos. Binago ng spiritual eye ng Diyos ang kapalaran ni Francis, at sa bawat oras na ito ay nag-evolve, nagdadala ito ng maraming benepisyo kay Francis. Kailangan kong simulan ang pag-unawa sa ilang bagay tungkol sa Heavenly Divine Realm ngayon. Habang dumarami ang kanyang cultivation, kailangan din ni Francis na maunawaan ang mga bagay na hindi niya pinangarap na isipin sa nakaraan. Isang araw, dumating si Francis sa tinutuluyan ni Cain. Si Cain ay isang demigod na sinubukang makapasok sa Heavenly Divine Realm, kaya naranasan niyang harapin ang God Tribulation. Kung matututo si Francis tungkol sa karanasan, tataas ang kanyang pagkakataong makalusot sa hinaharap ng 10% o kahit 20%. Heavenly Divine Realm. Hindi maiwasang maging mataimtim ang ekspresyon ni Cain kapag binanggit ang tatlong salitang ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin kay Francis ang kanyang personal na karanasan matapos siyang mag-alok ng mga mapagkukunan. Sa teorya, maaaring makapasok ang isang tao sa Heavenly Divine Realm sa sandaling maging Sacred King sila, ngunit dahil kahit ang mga demigod sa Continent Zone ay may mababang rate ng tagumpay sa paglusob, walang Sacred King ang maglalakas loob na subukan. Napabuntong hininga si Cain. Ang spatial na dimensyon kung saan matatagpuan ang Continent Zone ay napakalayo mula sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang grado ng spatial na dimensyon ay napakababa rin, kaya ang mga eksperto dito ay mas mahina kaysa sa iba. Halimbawa, ang mga demigod sa zone ng kontinente ay maaaring hindi maging katugma ng Sacred King sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ito rin ang dahilan kung bakit napakababa ng pagkakataong makapasok sa Heavenly Divine Realm sa Continent Zone. Mayroong dalawang pangunahing punto kung bakit napakahirap makapasok sa Heavenly Divine Realm. Ang una ay ang spatial na sukat ng zone ng kontinente ay masyadong mahina. Ang pundasyon ng mga eksperto sa Mystic Light Realm ay masyadong mahina, at ang kanilang pangunawa ay limitado. Hindi sila makabuo ng matatag at malakas na divine stage. Ang pangalawa ay hindi sapat ang kanilang lakas at paghahanda para hadlangan ng True God Lightning Tribulation. Maaaring subukan muli ng isa kung mabaigo silang bumuo ng divine stage, ngunit ang isa ay magiging abo kung hindi nila maharangan ang God Tribulation Lightning. Narinig ko rin na ang walang katulad na mga henyo ng ilang mas mataas na grado na spatial na dimensyon ay maaaring maging isang rank 2 o kahit na rank 3 God kapag lumampas. Hindi pa ito nangyari dati sa kasaysayan ng Continent Zone. Isa ng himala na maging rank 1 True God. Dagdag ni Cain. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang spatial na dimensyon kung saan matatagpuan ang Continent Zone ay napakahina sa fan universe. Kung hindi ako nakarating sa Continent Zone, hindi ko maiisip na hawakan ang Heavenly Divine Realm kahit na mayroon akong 100 milenyo. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya na naabot niya ang hakbang na ito. Francis, maaari mo ba akong bigyan ng higit pang mapagkukunan na naglalaman ng aura ng sinaunang pinagmulan? Tanong ni Cain pagkatapos sabihin kay Francis ang lahat. Naglalaman ng aura ng sinaunang pinagmulan. Natigilan ang ekspresyon ni Francis, at bahagyang naguluhan siya. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong termino. Hindi mo alam ang tungkol dito.
Hindi naniwala si Cain. Kapag sinubukan ng isang tao na maging isang Diyos at nalampasan ang lightning tribulation, ito ay upang makuha ang mahinang aura ng sinaunang pinagmulan. Madarama lamang ng isang tao ang sinaunang desolate realm ng mga Diyos sa pamamagitan ng pag-asa sa aura ng sinaunang pinagmulan sa loob ng kanilang katawan. Sinabi ni Cain kay Francis ang mga lihim ng heavenly divine realm. Kung ang katawan ng isang tao ay naglalaman ng maraming aura ng sinaunang pinagmulan, makakatulong ito sa pagbabago ng bloodline, katawan, at kapangyarihan ng isang tao. Magagawa nitong lubos na matibay ang pundasyon ng cultivator at lumikha ng napakalakas na banal na yugto. Malaking tulong ito kapag sinusubukang lumampas upang maging isang tunay na Diyos. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Francis matapos marinig ang sinabi ni Cain. Bigla niyang naintindihan kung bakit kaagad pumayag si Cain na lutisin ang kanilang alitan. Ang ilan sa mga mapagkukunan sa Ancient Dream Realm ay maaaring naglalaman ng aura ng sinaunang pinagmulan na sinasabi ni Cain. Nakatutok ang mga mata ni Francis habang nagsimula siyang mag-isip. Francis, alam kong mayroon kang mas maraming mapagkukunan na naglalaman ng aura ng sinaunang pinagmulan. Inihayag ni Cain ang isang ekspresyon na alam mo na kung ano ang pinag-uusapan ko. 11:36 Francis, alam kong mayroon kang mas maraming mapagkukunan na naglalaman ng aura ng sinaunang pinagmulan. Inihayag ni Cain ang isang ekspresyon na alam mo na kung ano ang pinag-uusapan ko. Malinaw na si Cain ay humihingi kay Francis ng mga mapagkukunan, at ang kanyang boses ay naglalaman ng isang pahiwatig ng pagbabanta. Kung malalaman ng iba pang sacred kings at demigods ng continent zone na si Francis ay may resources na naglalaman ng ancient origin aura, lahat sila ay magiging kaaway ni Francis. Pagkatapos ng lahat, sa pag-abot sa antas ng sacred king, lahat ay gustong maabot ang heavenly divine realm at magtungo sa maalamat na ancient desolate realm of gods. Wala silang pakialam kahit na kailanganin nilang isakripisyo ang kanilang buong angkan para sa pagkakataong makakapasok sa heavenly divine realm. Cain, huwag mong i-overestimate ang sarili mo. Sabi ni Francis sa malamig na tono. Bagamat nagkaroon ng mahalagang papel si Cain para kay Francis at sa Hall of Gods kamakailan, binayaran na siya ni Francis. Kung kailangan ni Cain ang tulong ni Francis upang makapasok sa heavenly divine realm, tutulungan siya ni Francis, ngunit kung gusto ni Cain na pagbabantaan si Francis, siya ay masyadong walang muwang. Sa kasalukuyang lakas ni Francis, hindi siya natakot kay Cain. Francis, ang pagiging mas malakas ko ay makakatulong sa iyo at sa Hall of Gods. Nagpatuloy si Cain sa pagsasalita. Bagamat ang Hall of Gods ay kalmado ngayon, halos lahat ng malalaking puwersa sa continent zone ngayon ay mararamdaman na ang Grand Imperial Hall ay hindi basta-bastang ipipikit ang isang mata ng mas matagal. Mayroon akong mga mapagkukunang iyon, ngunit iyon ang isa sa aking mga nakatagong card. Biglang tumayo si Francis at naglabas ng nakakatakot na aura na pumipilit sa langit at lupa sa malapit. Si Francis ay nasa loob ng ilang buwan pagkatapos ng pakikipaglaban sa Black Destruction Serpent Dragon, at lahat ng kanyang aspeto ay lumakas. Sa kanila, ang kanyang soul intent at sacred lightning body ang pinakahalata. Sa mga tuntunin ng pag-unawa, si Francis ay nagkaroon ng mga bunga, at mayroon din siyang hindi mabilang na mga mapagkukunan para sa kanyang buhay at katawan. Higit pa rito, ang dugo ng Diyos sa kanyang daliri ay nagpapalakas din sa katawan ni Francis. Ang mga intensyon ni Francis ay medyo malinaw din. Dahil mayroon siyang mga mapagkukunan na maaaring magpakilo sa mga puso ng lahat ng sacred kings at demigods, magkakaroon siya ng malaking grupo ng mga katulong kung gagamitin niya ng matalino ang kanyang mga mapagkukunan. Sa puntong iyon, maraming tao ang gustong tumulong kay Francis, kaya hindi na niya kailangan si Cain. Siyempre, ayaw ihayag ni Francis ang lahat maliban na lang kung kailangan niya. Ang lakas ng katawan. Lihim na nagulat si Cain. Sa sandaling ito, maging siya ay nakaramdam ng pressure sa pisikal na katawan ni Francis. Kahit na ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ni Francis ay mas malalim kaysa kay Cain, si Cain ay nabuhay muli mula sa dugo at naranasan ang kanyang nakaraang buhay, kaya ang bilis ng kanyang paglilinang ay napakabilis.
Gayunpaman, mula sa hitsura nito, ang yugto ng pagpapalakas ng katawan ni Francis ay kapantay ng Kane, ngunit dahil ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ni Francis ay mas malalim, ang katawan ni Francis ay bahagyang mas malakas kaysa kay Kane. Ang mas nakakatakot para kay Kane ay ang pakiramdam niya na ang layunin ni Francis ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Kakalabanin ako ni Francis kahit na wala ang kanyang eye bloodline ngayon. Si Kane ay natigilan at nadismaya sa parehong oras. Siya ay isang nabuhay na demigod, ngunit siya ay mas masahol pa sa isang tao na isang hari lamang sa kanyang nakaraang buhay. Nang mag-isip hanggang doon, naramdaman ni Kane na nawala ang lahat ng kanyang mukha. Whoosh! Bumalik si Francis sa kanyang bulwagan. Malamang na naghahanda si Kane na pumasok sa Heavenly Divine Realm o kung hindi ay nakabawi na siya sa antas ng isang demigod sa pamamagitan ng paggamit ng nakuha niya sa bangkay ng Diyos, bulong ni Francis. Sinadya ni Kane na bawasan ang bilis ng kanyang cultivation upang pagsamahin ang kanyang lakas at subukang makalusot sa pinakamalakas na paraan na posible. Kaya naman, sumuko rin si Francis sa pagtaas ng bilis ng kanyang cultivation at piniling mag-consolidate. Ipinagpatuloy ni Francis ang paglinang gamit ang 10,000 Divine Thoughts Technique, ngunit sa pagkakataong ito, mas itinoon niya ang pansin sa Golden Kun Sacred Lightning Body. Ayon sa sinabi ni Kane, ang pinakamahirap na bahagi upang makapasok sa Heavenly Divine Realm ay ang True God Lightning Tribulation. Whoosh! Inilagay ni Francis ang Lightning God Crystal sa kanyang God Eye Dimension. Si Francis talaga ay may God Crystal na naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon ay naging gulat. Sa Lightning God Crystal na ito, tumaas ng hindi bababa sa 20% ang tsansa ni Francis na makapasok sa Heavenly Divine Realm. Ginamit ni Francis ang bahagi ng kanyang focus upang maunawaan ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning mula sa Lightning God Crystal. Kasabay nito, ganap na na-activate ni Francis ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa kanyang Lightning Soul Body upang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body. Weng! Mahigit sa 4,500 simbolo ng God Tribulation Lightning ang kumislap sa kanyang Lightning Soul Body, na nagbigay ng immortal at walang kamatayang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Mabilis na nahawakan ng mental energy ni Francis ang kapangyarihang ito at ginamit ito sa Sacred Lightning Body. Ang Sacred Lightning Body ni Francis ay lubhang nababanat sa kapangyarihan ng kidlat, ngunit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay iba. Naglalaman ito ng mga batas ng pagkasira at nagdulot ng mapangwasak na pinsala sa lahat. Sa makatuwid, kahit na ang Sacred Lightning Body ni Francis ay umabot na sa peak stages ng 6th level, hindi pa rin ito kayang tiisin ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning na nagpapadalisay sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang paghinga, lumitaw ang mga itim na marka sa katawan ni Francis. Magpapahinga ako sandali, pagkatapos ay magpatuloy. Nagulat si Francis, at agad siyang tumigil. Gumamit siya ng ilang mapagkukunan upang mabawi ang kanyang life force at mga pinsala, at ang kanyang undying Sacred Lightning Body ay nagsimula ring gumaling. May limitasyon ang paggamit ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning para pinuhin ang Sacred Lightning Body. Kung ito ay nalampasan, kung gayon ito ay katulad ng pananakit sa sarili. Lumipas ang kalahating taon sa isang iglap. Sa loob ng Misty Spatial World. Weng Shu. Mananipis na kaluskos ng kidlat ang tumakbo sa paligid ng madilim na gininto ang katawan ni Francis. Lahat sa loob ng ilang yarda ng Francis ay nawasak ng God Tribulation Lightning aura na ito at hindi na mabawi. Sa nakalipas na kalahating taon, ang pangunahing pinagtutuunan ni Francis ay ang Golden Kun Sacred Lightning Body. Patuloy niyang ginagamit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning upang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body, na nangangahulugang tumaas ang resilience ng Sacred Lightning Body ni Francis laban sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, at naglalaman din ito ng elemento ng God Tribulation Lightning ngayon. Sa isang tiyak na antas, ang mga diskarte sa labanan na nauugnay sa Sacred Lightning Body ay napalakas din. Katawan ng kaluluwang kidlat. Kapigatian kidlat banal na katawan. Nayanig ang isip ni Francis habang napuno ng kagalakan ang kanyang mukha.
Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay umunlad sa dalawang landas na ito, at ang kanyang mga pagkakataong makapasok sa Heavenly Divine Realm sa hinaharap ay tataas ng hindi bababa sa 40%. Sure! Ang kamalayan ni Francis ay pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Boom! Nagpakawala si Francis ng soul attack laban sa Black Destruction Serpent Dragon, pagkatapos ay bumuo ng Dark Heart Seal at sinubukang itatak ito sa kaibuturan ng kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon. Walang silbi, Francis. Hindi ako kayang alipinin ng iyong mahinang soul intent at magaspang na lihim na pamamaraan. Lumaban ang Black Destruction Serpent Dragon, ngunit sa totoo lang, nagsisimula ng gumalaw ang puso nito. Nasaksihan ng Black Destruction Serpent Dragon ang marami sa mga nakatagong card at mahalagang mapagkukunan ni Francis sa dimensyong ito. Kahit na nagawang makatakas ng Black Destruction Serpent Dragon, hindi ito maglalakas loob na maghiganti kay Francis maliban kung nakabawi ito sa pinakamataas nitong lakas. Black Destruction Serpent Dragon, limitado ang pasensya ko. Iniwan ni Francis ang God Eye Dimension na may malamig na ekspresyon. Maraming beses na niyang sinubukang alipinin ang Black Destruction Serpent Dragon habang siya ay nasa pag-iisa, ngunit lahat sila ay nauwi sa kabiguan. Nagpasya si Francis na, kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi yumuko bago niya sinubukang makapasok sa Heavenly Divine Realm, papatayin na lang niya ito. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay maaaring mabaigo at mawala, kaya ang pag-iwan sa Black Destruction Serpent Dragon ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Boom! Ang nakakatakot na Heaven Earth Yuan Chi ay bumuo ng purple na liwanag sa paligid ng lugar kung saan si Angelica ay nasa hiwalay. Ang nakakagulat na tanawing ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming upper echelon na miyembro ng Hall of Gods, at sila ay nag-scan sa direksyong iyon gamit ang kanilang divine sense. Hindi pa rin umaalis sa pag-iisa si Angelica. Nagulat si Francis matapos mag-scan gamit ang kanyang divine sense. Si Angelica ay mayroong bloodline ng spiritual race. Logically speaking, wala sa kanyang mga aspeto ang dapat na mas mahina kaysa kay Godfrey, Cain, o Francis, ngunit dahil limitado ang kanyang bloodline purity, hindi siya namumukod tangi sa kanila. Gayunpaman, naniniwala si Francis na ang lakas ni Angelica ay tiyak na tumaas ng husto pagkatapos ng panahong ito ng pag-iisa. Sa sandaling ito, gumalaw ang sentido ni Francis, at bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo sa isang tiyak na direksyon at tumingin sa malayo. Isang hindi nakikitang kapangyarihan ng Draconic Providence ang nagsimulang magtipon patungo sa Hall of Gods. Umihip ang mga hangin at ulap sa kalangitan habang ang kahangahangang aura ay naging sanhi ng pagyanig ng puso ng lahat ng mga eksperto sa Hall of Gods. Ito ang mga imperial. Ang Grand Imperial Hall ay dumating na sa wakas. Agad na inilipat ng mga upper echelon na miyembro ng Hall of Gods ang kanilang atensyon kay Angelica. Demigod Dragon Emperor. Nakatuon ang mga mata ni Francis sa isang gintong figure ilang dosenang libong milya ang layo. Sa isang iglap lang, pinangunahan ni Demigod Dragon Emperor ang iba pang miyembro ng Grand Imperial Hall at nagpakita sa himpapawid sa itaas ng Hall of Gods. Isang nakakatakot na Draconic Providence ang bumaba sa langit at lupa, at ang lahat ng layunin at kapangyarihan ay tila nag-freeze. Maligayang pagdating, Senior Dragon Emperor mula sa Grand Imperial Hall. Bahagyang yumuko si Francis at magalang na sinabi. Pagkatapos ay sinilip niya ang iba pang miyembro ng Grand Imperial Hall. Bukod sa Demigod Dragon Emperor, mayroon ding Demigod Tai Chi, Sacred King Feather Spirit, at isa pang Sacred King na eksperto sa Phoenix Robe na nagmula sa Grand Imperial Hall. Sumagot si Demigod Dragon Emperor habang dumapo ang kanyang tingin sa kung saan si Angelica ay nag-iisa sa maikling sandali. Sure! Sa susunod na sandali, ang Demigod Dragon Emperor at ang iba pang miyembro ay lumitaw sa bulwagan kung saan naroon si Francis. Ang mga miyembro ng Grand Imperial Hall ay nagpalabas ng isang malakas na pag-agos ng Draconic Providence, ngunit walang nakakaalam kung ito ay sinadya o hindi. May dahilan ba kung bakit pumunta rito ang Grand Elder ng Grand Imperial Hall? Bahagyang ngumiti si Francis na may normal na ekspresyon. Sobrang steady ng aura niya.
Bahagyang gumalaw ang puso ng apat mula sa Grand Imperial Hall habang sinisiyasat nilang mabuti si Francis. Mahirap isipin na ang isang napakahuling yugto ng Mystic Light Realm ay nagawang kumilos ng walang pakialam laban sa panggigipit ng dalawang demigod at dalawang Sacred Kings. Francis, ang Lord Dynasty ay gagantimpalaan ang Hall of Gods para sa pagsira sa Nine Darkness Palace, na nakipagsabuatan sa mga hindi tao kamakailan. Unang sinabi ng Demigod Dragon Emperor kay Francis ang kanilang pananaw sa pagsira sa Nine Darkness Palace. Pagkatapos ng lahat, ang mga aksyon ni Francis ay nakatulong sa Great Gun Lord Dynasty na maalis ang isang malaking panganib kahit nasa ibabaw. Iyon lang ang dapat nating gawin. Magalang na tumugon si Francis kay Demigod Dragon Emperor. Francis, pinatay mo ba si Sacred King Sumsare? Sa sandaling ito, nagsalita si Demigod Taichi na may malamig na tingin. Sa bangkay ng Diyos, nilabanan ni Francis ang Demigod Taichi, kaya hindi niya nagustuhan si Francis. Tama. Nagkaroon tayo ng ilang personal na problema. Bahagyang ngumiti si Francis ngunit hindi nagdetalye. Francis, ang Grand Imperial Hall ay narito sa pagkakataong ito para sa pamamaraan ng Sacred King Sumsara na makakalap ng kapangyarihan ng mga inapo ng Eight Great God Eye. Nagpatuloy ang Demigod Dragon Emperor at sinabi kay Francis kung bakit sila naririto. Masyadong nakakagulat ang sikretong pamamaraan na iyon at dapat ibigay sa Grand Imperial Hall upang alagaan. Kung ito ay hindi sinasadyang ibinigay sa mga hindi tao, maaari itong magdulot ng panibagong digmaan sa pagitan ng dalawang Lord Dynasties, na magiging isang kapahamakan para sa lahat, matuwid na sabi ni Demigod Taichi. Kaya, nais ng Grand Imperial Hall na ibigay mo ang lihim na pamamaraan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.